Okay, Chris Ulo po mga kababayan at welcome ho rito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan lang ho natin itong si BP Inday Sara, also known as Pusit, Shiminit at Miss No Comment. Na kung saan mga kababayan, alam naman ho natin ito si BP Inday Sara Duterte. Una, sabi niya, kasi nung nakaraang, ito kahapon ho, Biyernes, nagkataon ho na itong committee hearing about ho dyan sa OBP budget, napasabay ho, doon sa schedule ho ng NBI na ibinigay nilang ho subpina about ho rito kay BP Inday Sara na kung saan iimbestigahan ho siya about ho doon sa ginawa niyang threat dito sa tatlo kay Speaker Martin Romualdez, Elisa Marcos at President Bongbong Marcos. Binigyan ho siya ng subpina ng NBI. Nagkataong nasabay ho doon sa hearing ng OBP budget. Ngayon ho, ang katwiran ho ni BP Inday Sara Duterte, hindi niya muna pupuntahan yung National Bureau of Investigation. Hindi niya muna papansin, hindi niya muna pupuntahan yung imbitasyon sa kanya or yung kanyang binigay sa kanyang subpina ng NBI. Bibigyan niya muna ng pansin kauna-unahan kahapon, Biyernes, yung hearing sa OBP. Medyo masipag-sipag itong medyo masipag-sipag ho umatin ito si BP Inday Sara ho dyan sa Quadcom hearing na taliwas ho doon sa mga sinasabi niya nung nakaraan na hindi na ako atin dyan. Hindi na ako atin dyan sa Quadcom na yan. Dalawa lang may hawak ng pondo ng Pilipinas. Hindi na ako atin dyan kahit kailan. Dalawa lang may hawak ng pondo ng Pilipinas. Congressman ko at Speaker Martin Romualdez, bakit pa ako atin? Taliwas ho ito sa mga sinabi niyo ho nung una. Ngayon ho, abay ang sipag umaten. Bakit naman nga hindi siya aatin? Unti-unti na siyang inilalaglag ng mga tauhan niya dyan sa Office of the Vice President. So sa makatuwid, kaya siya umaaten, malamang siya malamang, binabantayan niya itong mga tauhan niya para hindi siya mailaglag. Kasi nandoon siya sa gilid at nakaganyan siya sa mga tauhan niya. Ngayon, maiipit ngayon itong mga tauhan niya kasi ini-interrogate ng mga minamahal nating congressman, congresswoman. Naiipit, nape-pressure na itong mga tauhan ng OBP. Gusto man nila sabihin ng totoo, nasa kabilang side nila yung kanilang boss, si Pusit, na nakaganyan. Ano ang mangyayari? Mai-stress. Sisikip yung dibdib ng mga tauhan niya. Ano mangyayari? Di makakaramdam ng pressure. Di hihimatayin na. Kaya nga sabi, the truth shall set you free. Kapag sinabi mo yung mga katotohanan, luluwag ang iyong kalooban. Gagaan ang iyong kalooban. Kaya nga itong mga tauhan niya, kung ano-ano na nararamdaman, pressure na eh. Isipin mo, ini-interrogate ka ng mga congressman, congresswoman. Hindi mo masabi yung totoo dahil nasa kabilang side yung boss mo naka-ganyan sa'yo. Sige lang, sabihin mo. At hindi sasabihin. Kaya asipag niya dyan umating sa Quadcom. Inisnab niya muna yung imbitasyon ng NBI. Subpina na kung saan iimbestigahan siya, kakausapin siya about dun sa ginawa niyang threat kay Elisa, Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Dito na. Siyempre, binalita yan kasi in-interview siya sa media. Nabilitaan ngayon ito ng Quadcom. Ang ginawa ngayon ng Quadcom, nagbigay sila ng conference. Unang-una sila, Congressman Chua, ang sabi, kami na lang ang mag-giveaway. Mas importante, puntahan ni BP Inday Sara Duterte yung subpina imbitasyon sa kanya ng National Bureau of Investigation about sa ginawa niyang threat doon sa tatlo. So sa makatuwid, itong si BP Inday Sara, may oras, may time, ilalaan niya sa Quadcom. Abay, akalain mo porkit nag-giveaway yung Quadcom na i-reschedule na lang nila yung pag-topic dyan sa committee hearing dyan sa OBP budget.
mas gugustuhin nila umati si VP Inday Sara sa NBI. Doon sa imbitasyon, doon sa subpoena binigay. Abay, isipin mo sabi ng kampo, risked na lang daw. So ano ibig sabihin ito? Ibig sabihin ito, umiiwas. Umiiwas sila sa National Bureau of Investigation doon sa pag-iimbestiga about sa ginawa niyang threat doon sa tatlo. Ito nakakatawa, ito nakakagulat, mga kababayan, mga ka-analyze. Ito nakakagulat. Mukhang nakagulantang ang National Bureau of Investigation. Dito, pakinggan niyo itong balitang ito, mga kababayan. Hindi na nga sumipot sa pasampina ng NBI, nag-request pa si VP Sara Duterte na bigyan siya ng mga advanced na questions bago siya humarap sa ahensya. Nasa frontline na balitang yan, si Elaine Pulencio. Ngayon lang ako nakarinig na i-interrogate, iimbestigahan ng NBI ang isang tao at sasabihin ng tao, pwede ba yung itatanong niya sa akin pagpunta ko sa December 11? Kasi i-rescue, December 11 na siya pupunta ron. Baka po pwedeng i-advance niyo yun, sabihin niyo sa akin kung anong mga itatanong niyo sa akin sa December 11. Sumulat sila doon sa NBI. Baka yung itatanong niyo sa December 11, baka pwede naman advance naman. Ano ba itatanong niyo? Para mapaghandaan. Para ba hindi ako magulat sa December 11 o hindi ako magmukhang tulongges? Parang ganito. May exam sa school Monday. Nakikiusap ka sa teacher mo na Friday pa lang, baka pwedeng i-advance mo na yung exam sa Monday para mapag-aralan ko sa bahay at masagutan ko sa Lunes. Grabe ka po, shit. Meron bang ganun? I-advance yung tanong? Para to scripted? Pag binigay sa'yo advance na question ng NBI para sa December 11, gaganito, ito pala yung tanong nila sa December 11. Ano kaya magandang isagot? Ma'am, asa na utak nyo? Umaga pa lang, nag-abang na ang NBI sa pagdating ni Vice President Sara Duterte sa kanilang tanggapan sa Pasay City. Pero tanging abogado lang ng BC ang dumating. Pinasampina ng NBI si VP Sara para ipaliwanag ang kanyang pahayag tungkol sa planong ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Noong Miyerkules, idinahilan ni VP Sara ang nagkataong sabay na imbitasyon ng NBI at House Committee on Good Government and Public Accountability sa Kamara raw siya dadalo. Kinabukasan niyan, nagdesisyon ng komite na i-postpone ang hearing para wala ng excuse ang bise at para siputin niya ang NBI. Pero ngayong araw, ang Kamara pa rin ang idinahilan ng bise. May urgent daw siyang aasikasuhin para pa rin sa pagdinig ng Kamara. Dagdag pa ni VP Sara, late din daw niya nalaman na postpone ang hearing. We are expecting the Vice President to appear at 9 o'clock. But then dumating dito ay si Attorney Paul Lawrence Lim, with a letter requesting for a resetting. Apparently the Vice President ay late na niya nalaman na canceled ang kanyang appearance before the House Committee hearing. So, tapos hindi na siya nakapunta dito. Sa sulat ng kampo ng BC na ipinadala sa NBI, humiling siyang i-reschedule ang imbitasyon kaugnay sa umunay grave threats at paglabag niya sa anti-terror law. Kahit no-show na siya, meron pa siyang dalawang hiling. Una, gusto niya ng malinaw na kopya ng reklamo. Pangalawa, ay bigyan siya ng advance na posibleng itanong sa kanya.
Ayon sa NBI, pinag-aaralan namin. Under normal situation, hindi talaga dapat. Sa December 11, Grabe, ano? Saan makakita ng tatanungin yung tao, iimbestigahan, i-interrogate kung anong ginawa mong threat doon sa tatlo? I-advance daw yung mga tanong. Klase to. Hindi mo lamang comedy, oh. Shit, bakit ito natatawa? Tingin nyo pwede yung ganun? Ganun ba katanga ang NBI sabi, nanghihingi kayo ng request kung ano yung itatanong namin sa December 11, sa December 11. Sige, bigyan namin kayo ng kopya kung ano yung itatanong namin sa inyo. Para ma-master nyo, mapag-aralan nyo, para makalusot kayo. Ito tanong, gusto nyo ganon? Grabe, kakaiba itong Vice President natin, ano? Parang minsan may mga nasasabi siya na parang minsan tayo magugulat. Parang nakakatanga eh. Ay, nakakababayan. Ang daming palusot. Ito ang abangan natin dito. Unang subpina, hindi siya umaten. Niresket, gagawin December 11. Pag di pa siya umatin dyan, hanggang ilan, tingnan natin kung may karapatan ang National Bureau of Investigation. Arestuhin itong babaeng ito. Maraming salamat po mga kababayan. Update na lang po tayo. Kita na lang po ulit tayo sa panibagong vlog. Paalam po pa siya mantalangan yung lingkod. Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon. Follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.